Welcome back, explorers! Nilibot na namin ni Denver ang Barangay Sulo para sa aking mission na maghanap ng ginto, pero inalat kami sa aking treasure hunt mission. Grabe, ang dami na namin napuntahan ni Denver para sa mission to ko na maghanap ng ginto. Kaso, hirap eh. Kasi huhukayin pa tayo. May mga kilala ka bang pwedeng tumulong sa atin, Denver? May kilala. Sa aming paghahanap ni Denver, nakita namin ang kasama niyang windsurfers, si Andre Togade, silver medalist sa SEA Games 2025. Si Renz Angelo Amboy, na silver medalist din sa SEA Games 2025. At si Alfiona Gonzalez na nakasungkit naman ng gold sa Langkawi Regatta Perdana. Ang aastig ng mga kaibigan ko ngayon, lahat champion sa windsurfing. Mga members din sila ng Philippine Windsurfing Team. Halos kasabayan din ni Denver na natuto ng sport at kasama niya sa mga competitions dito sa Pilipinas at abroad. Nagsimula po ako mag-windsurf sa 9 years old. Grabe ang bata. Tapos hanggang ngayon, hindi pa ikaw nagsasawag? Hindi pa rin po. Nagsimula po akong mag-windsurf is 9 years old. 9 din. Hanggang ngayon po, 20 years old na po ako. Tuloy-tuloy pa. So 11 years ka na nag-windsurf. Galing ko sa math, no? Halos isang taon ng paghahanda nila kapag sasali sila sa competition para tapatan ng magagaling na atleta galing sa ibang bansa. Pero di lang to basta training sa kanila. Nagiging libangan na din po kasi namin siya. So ang magandang nadudulot po nito sa amin is parang kapag yung stress ka na po, yung, lalo na po nag-i-school po kami, yung pwede po kayong windsurf lang po kami, tapos yun nawawala po yung stress namin. Maganda po ang naitutulong ng windsurf sa amin. Kumbaga, magiging physically healthy ka, mind healthy, nakakatulong din sa pamilya, sa sarili panggastos. Yun lang po. Tapos, nakakarating kami ng ibang bansa ng wala expenses. Tapos, ang inaano lang talaga namin is yung pride ng Pilipinas flag. Oo. Kumbaga, pasan-pasan nyo ang pangalan ng Pilipinas. Ay, hello po. Mas, si Miguel. Lola. Nanay. Miguel ho, Miguel. Magandang araw po. Mano ho? Ewan ka ng Diyos. Miguel po, Miguel. Buti po, sinuportahan nyo at napakagaling na ni Denver ngayon. Una siyang pumasok sa ganyan, nasa abroad ako, nasa ibang bansa. Talaga po? Ang papa niya nag-push na dahil nga pandemic noon, pinush ng kanyang papa na pumasok sa ganyang sports. Okay. Yun, masaya ako dahil na nabalitaan ko na may marunong siyang mag-windsurfing. Sa disiplina ko din ako, sa totoo lang kulitis, siyempre pag bata pa may pagkakulitis, yun. Ay, ano po yung kulitis? Ay, yung makulit. Makulit. So dati po, makulit po siya. Makulit. Tapos po Nung pumasok, siyempre may discipline, ibang disiplina sa mga ganyan mga sport, kasali sa sports. Malaking na-obserbahan ko malaking tulong. Agree tayo dyan. Disiplinado. Kayo, gusto ko rin malaman, ano yung mga supportang nakuha nyo sa parents niyo? Nung nagsisimula pa lang po ako, sa tatay ko yung paghatid sundo pa lang po sa akin, papunta sa kampo, yun po, ramdam ko na po talaga yung suporta nila sa akin. Tapos, yung yung tuwing pagising ko sa umaga, yung kain ka na, ganito, may training ka pa, ganyan. Tapos hanggang sa ngayon po, ramdam ko pa rin po siya. Parang naiiyak si Monang, no? parang napapareminis siya eh. O, Gabe, ano sa'yo? Ang nakuha ko po sa suporta mula sa magulang ko is lagi po nila akong pinupush hanggang sa... Basta pinupush po nila ako hanggang sa walang katapusan. Training ka lang ng training, kailangan na yun. Lagi po nila ako sinasama sa kanilang pamilya. Suporta ng mga kapatid ko naman po sa akin is kasi galing din po sila sa pagiging windsurfer eh. So lahat po din ng kanilang mga natututunan, binibigay din po sila sa akin. Kumbaga sa madaling salita, yung sa mga atletang kagaya nyo, sobrang laking bagay ng suporta galing sa mga mahal natin sa buhay. Malaki man yan or maliit, basta nanggaling sa kanila, parang nagbo-boost ng confidence natin, nagbo-boost ng lakas natin. Saludo ako sa inyo. Eto, ikaw to, no? Lupit. Congrats sa inyo. Ako, hindi kayo mananalo ng mga medals kundi dahil sa hard work nyo and suporta ng mga magulang nyo. Pwede kong makita kasi hindi pa po nakakita ng gold na medal talaga eh. Andyan ho ba? Naitabi niya yan? At pinakita na nga sa akin ni Denver ang kanyang gold medal.
Grabe, ngayon lang ako nakahawak ng gold medal galing SEA Games. Ang laki at ang bigat pa. Ang lupit. Congratulations, bro. Pwede ka suot? Experience lang. Sige lang, Pwede ba? sige lang. Pwede mo ba? Pwede mo ba? And the gold medal goes to Miguel. Thank you. Hey! Dapat daw kinakagat ang gold medal. Teka, subukan mo nga. Kinagat mo to? Kagating na. Wow, galing. At syempre, kailangan ko ng remembrance kasi bihira lang yung ganitong moment eh. Mami, pwede mong pa-picture po kami ni Denver. Tara, picture tayo. Sobrang swerte ko na makahawak ng gold medal galing sa SEA Games kasi iilang Pilipino lang talaga nakakasungkit ng medalyang to. Kaya congratulations. Deserve mo to, bro, dahil sa dedication na ginawa niya. Uy! Yo! Mission 2 accomplished, explorers! Ito pala yung gold na pinapahanap sa atin, ng gintong hindi nakatago o nakabaon, kundi ang gintong nakukuha sa pagsisikap, disiplina at determinasyon. Grabe. Kakaibang experience to. Congratulations sa inyo. Congratulations sa mga atleta, sa mga magulang na sumusuporta sa atleta. Maraming salamat sa experience ito. At dahil dyan, na-curious ako, mahirap ba mag-windsurf? Hindi naman po. Kanino ako pwede magpaturo ng windsurf? Kay Coach Jerman po. Yung SEA Games medalist din. Ah, Tsaka galing siya sa pamilya ng mga windsurfer. Parang stricto yan ah. Pero bago kami umalis, naghanda muna si Nanay Arien ng makakain. Nay, ano itong ulam natin ngayon? Dalagang gusto po. Na ginawa po ng dalaga. Nakanang dalag. Siyempre, para may kwento ko kay Mami na tikman kong sinaing na dalagang bukid, tinanong ko kung paano ba ito niluluto. Sampalok po ang unang inilagay. Tapos ito po, nilagyan ng asin, ang isda, tapos lagyan mo ng luya, at saka bawang. Nani papasok. Ready to cook na. Okay. Ah, madali lang pala. You know, ang dali lang lutuin at healthy pa. Bagay na bagay sa kanin. Masasabi ko na itong sinaing na dalagang bukid, tunay na pagkain Pinoy na mas masarap pa pag sinanay ang nagluto. Under the sea naman tayo mga explorers dahil may ipapakilala sa atin ang ating favorite animal explorer na si Tammy Tamaraw. Sabi niya kakaiba daw yung mga OOTDs ng mga kaibigan niya. Sino ba sila, Tammy? Explorers! Tammy Tamaraw here! May ipakikilala ko sa inyong mga kaibigan ko. Ang gaganda nila! Lika, punta tayo sa kanila. Sila ang mga nudibranch. Para silang mga artwork na nabuhay sa ilalim ng dagat. Kahit maliit at mukhang cute, maraming nudibra ang may lason. Yung iba naman, kumukuha ng lason sa mga kinakain nilang coral o sponge. Tapos, iniipon nila ito sa katawan nila. Parang level up moves sa mga video game. Hermaphrodite sila. Ibig sabihin, pareho silang may male at female organs. Kapag nag-mate ang dalawang nudibranch, pareho silang pwedeng mangitlog. Sila ay sensitive sa pagbabago ng environment, kaya ginagamit sila ng scientists bilang indicator kung healthy ang dagat. Kapag may nudibra, good sign yun. Kahit tinatawag silang sea slug, wala silang shell at ibang-iba sila sa ordinaryong suso. Mas mukha silang alien kaysa snail. Ang dami nating pwedeng maging kaibigan sa Animal Kingdom. Kita-kits ulit tayo, explorers, sa Planet XP!